Isang mainit na pagbati sa inyong mga puso, mga kakwento. Ako po si Maria at muli kayong inaanyayahan dito sa Kwentong Puso TV, kung saan bawat damdamin ay may boses at bawat luha ay may dahilan. Sabi nila, ang pinakamasakit na sugat ay hindi mula sa saksak ng kaaway, kundi sa yakap ng isang taksil. Paano ka muling babangon kung ang mismong taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo ang siya ring dudurog nito sa isang iglap? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Isabel. Wala ka nang babalikan dito, Isabel. Lumayas ka. Ang mga salitang yon, malamig pa sa bumubuhos na ulan sa labas, ay tumama kay Isabel nang may bigat na hindi niya sukat akalain. Lorenzo, anong, anong sinasabi mo? Lasing ka ba? Halos pabulong niyang tanong. Ang paper bag na dala niya na naglalaman ng paboritong cake ng asawa ay nabitawan niya. Bumagsak ito sa basa at makintab na sahig. Hindi siya sinagot ni Lorenzo. Sa halip, isang folder ang malakas nitong inihagis sa paanan niya. Kumalat ang mga litratong hindi pamilyar sa kanya ng isang babaeng kahalikan, ang isang lalaking hindi niya kilala. Pero ang mukha ng babae, malinaw na sa kanya iyon inihawig. Hindi ako lasing, Isabel. Nagising lang ako sa katotohanan. Sigaw ni Lorenzo. Ang boses ay nag-uumapaw sa galit na ngayon lang niya narinig. Sino siya, ha? Sino ang lalaki sa mga litratong to? Hindi maramdaman ni Isabel ang lamig ng sahig na gumagapang sa kanyang mga paa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang paghinto ng kanyang mundo. Ang lalaking sumisigaw sa kanya. Ito ba ang parehong Lorenzo na inalagaan niya noong 1 linggo lang dahil sa simpleng trangkaso? Ang lalaking pinangakuan niya sa harap ng altar? Ang mga tanong ay bumara sa kanyang lalamunan. Saan? Saan ako nagkamali? Mula sa likod ni Lorenzo, lumabas ang isang anino. Si Katrina, ang business partner ng asawa niya na may malisyosong ngiti sa mga labi. Isabel, I think you should go, sabi ni Katrina. Ang boses ay malambing ngunit puno ng lason. Masyado ng gabi. Ang mga mata ni Isabel ay desperadong naghahanap sa paligid. At doon, sa isang sulok, malapit sa hagdanan, nakatayo ang biyena niyang si Consuelo. Ang babaeng tinuring niyang pangalawang ina. Blanko ang mukha nito, hindi makabasa ng emosyon. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis itong umiwas ng tingin. Ang pananahimik na yon, mas masakit pa kaysa sa libo-libong sigaw. Umalis ka na, muling sabi ni Lorenzo, at marahan siyang itinulak palabas. Habang tinutulak siya palayo sa tahanang binuo niya, napasok ng kanyang kamay ang bulsa ng kanyang coat. Nakapa niya ang isang maliit na buhol, ang keychain na gawa sa clay na hugis araw, regalo ng panganay niya. Ang init ng pagmamahal ng kanyang anak ay kabaliktaran ng nagyayelong pakiramdam sa kanyang puso. Lorenzo, ang mga anak ko. Pagmamakaawa niya, ang boses ay basag na. Wag na wag mo silang babanggitin, ang huling sigaw ni Lorenzo. Wag na wag ka nang babalik dito. Ang bigat ng pagsara ng pinto ay parang malakas na sampal sa kanyang kaluluwa. Naiwan si Isabel sa labas, sa ilalim ng rumaragas ang ulan. Nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang walang tigil sa pag-agos. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Napaluhod siya sa basang semento. Ang kanyang hikbi ay sinasabayan ng kulog sa kalangitan. Tumingala siya sa kanilang bahay. Ang ilaw mula sa bintana ng kanilang kwarto. Ang ilaw na dati tanda ng init at pagmamahal, ngayon ay tila isang malamig na bituin sa ibang kalawakan. Malayong malayo. Hindi alam ni Isabel kung gaano siya katagal na nakaluhod sa semento. Ang ulan ay walang pakialam, patuloy sa pagbuhos na para bang nais nitong hugasan ang lahat ng alaala sa kanya. Ngunit ang sakit ay hindi nahuhugasan. Kumakapit ito.
lumalamig sa kanyang mga buto. Isang puwersa na hindi niya maintindihan ang nagpatayo sa kanya. Nagsimula siyang maglakad. Walang direksyon, walang patutunguhan. Ang kanyang mga paa, na sanay sa mamahaling sapatos sa loob ng mga air-conditioned na ospital at mall, ngayon ay tumatapak sa mga putik at maruruming tubig sa kalsada. Bawat ilaw ng sasakyan na dumadaan ay gumuguhit sa kanyang basang-basang mukha. Ang mga imahe ay paulit-ulit na sumasayaw sa kanyang isipan. Ang galit sa mga mata ni Lorenzo, ang mapanuyang ngiti ni Katrina, ang pag-iwas ng tingin ni Consuelo, at ang pinakamasakit sa lahat, ang tunog ng pagsara ng pinto. Blag. Ang tunog ng pagtatapos ng kanyang buhay. Hindi niya namalayan, dinala siya ng kanyang mga paa sa isang pamilyar na eskinita. Isang maliit na karinderya ang naroon. Sarado na, ngunit may isang maliit na ilaw na nagmumula sa loob. Elena's Eatery. Nanginginig ang kanyang kamay nang ituktok niya ang yero nitong pinto. Ilang sandali pa, bumukas ito. Isang babaeng nasa mga 50 na may kulot na buhok at matapang na mukha ang sumilip. Nanlaki ang mga mata nito nang makita siya. Isabel? Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Basang-basa ka. Si Tita Elena, ang kapatid ng kanyang ina, ang tanging pamilyang natitira sa kanya. Walang salitang lumabas sa bibig ni Isabel. Tumingin lang siya sa kanyang tiyahin at ang lahat ng lakas na nagpatayo sa kanya ay biglang nawala. Halika, pumasok ka. Agad siyang inalalaya ni Tita Elena, papasok sa maliit ngunit malinis na kainan. Isinara nito ang pinto na para bang isinasara ang malupit na mundo sa labas. Nanginginig si Isabel sa lamig at sa takot. Inabutan siya ni Tita Elena ng isang makapal at lumang tuwalya. Habang pinupunasan niya ang sarili, naamoy niya ang isang pamilyar na amoy mula sa kusina sa likod. Ang asim-kilig ng sinigang na baboy. Ang amoy ng kanyang pagkabata. Ang amoy ng mga panahong simple at masaya pa ang lahat. At doon, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay tuluyang gumuho. Ang unang hikbi ay mahina, parang ungol ng isang sugatang hayop. Ngunit sinundan ito ng isa pa at isa pa hanggang sa napahagulgol na siya ng malakas. Isang iyak na puno ng sakit, ng pagtataksil, ng nawalang pangarap. Niyakap siya ni Tita Elena ng mahigpit. Sige, ilabas mo lang lahat anak, iiyak mo lang. Sa init ng yakap ng kanyang tiyahin, gumaan ng kaunti ang bigat sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, narinig niya itong bumulong ng may panggigigil. Walang utang na loob ang pamilyang yan. Hayop sila. Nakatulog si Isabel sa isang maliit na papag sa likod ng karinderya, suot ang mga lumang damit ng kanyang tiyahin. Ngunit kahit sa pagtulog, walang kapayapaan. Napanaginipan niya ang kanyang mga anak, si Leo at si Pia. Tumatakbo sila sa isang hardin. Tumatawa habang tinatawag siya. Mama, Mama, habulin mo kami. Ngumiti siya sa panaginip. Tatakbo na sana papalapit sa kanila nang bigla siyang magising. Katahimikan, dilim. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang hilik ng kanyang Tita Elena sa kabilang kwarto at ang patak ng ulan sa yero. Pia. Tinawag niya ang kanilang mga pangalan sa isip niya. Walang sumagot at ang malupit na katotohanan ay muling sumampal sa kanya. Wala na sila. Wala na sila sa tabi niya. Kinuha na sila sa kanya. Habang si Isabel ay nilalamon ng dilim at bighati, sa loob ng mansyon, ang tunog ng isang bote ng champagne na binubuksan ay sumabay sa humihinang kulog sa labas. Cheers! Sabi ni Katrina. Itinaas ang kanyang baso. Ang kanyang pulang bestida ay matingkad na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Sa bagong simula. Sa bagong simula, ulit ni Lorenzo.
at marahang ipinantay ang kanyang baso sa kay Katrina. Ngunit ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ang galing mo, mahal. You were so decisive," sabi ni Katrina. Hinaplos ang pisngi ni Lorenzo. "Ipinakita mo sa kanya kung sino ang dapat masunod, kung sino ang may kapangyarihan." "Dapat lang, para matuto siya," sagot ni Lorenzo. Ngunit ang boses niya ay may bahid ng pag-aalinlangan na sinusubukan niyang itago. Ininom niya ang laman ng kanyang baso sa isang lagok. Tumayo si Katrina at lumapit sa malaking bintana. Pinagmasdan ang ulan. At ngayon, simula pa lang ito. Tayong dalawa, ang Ramirez Health Foundation. The possibilities are endless. Ang tingin ni Lorenzo ay napadpad sa isang larawan na nakasabit sa dingding. Isang larawan ng yumaong ama ni Isabel, si Dr. Santos, kasama ang kanyang sariling ama noong araw ng pagbubukas ng unang klinika ng foundation. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang eksena. 10 taon na ang nakalipas. Nasa opisina sila ng kanyang ama, si Don Ricardo, na halos maiyak na sa pagkabigo. Ang kanilang negosyo ay nalulugi. Ang kanilang pangalan ay madudungisan. At si Dr. Santos, na noon ay isa ng respetadong doktor, ay pumasok. Hindi ito naningil, hindi ito nanumbat. Inilabas nito ang sarili nitong pera, ang kanyang mga ipon, at sinabing, "Huwag kang mag-alala, Ricardo. Pamilya tayo." Isang mabilis na kirot ang dumaan sa puso ni Lorenzo. Iniling niya ang kanyang ulo, pilit iwinawaksi ang alaala. Kumuha siya ng isa pang baso ng champagne. "Mahal, ayos ka lang?" tanong ni Katrina na nakapansin sa kanyang pananahimik. "Oo naman," mabilis niyang sagot. "May naalala lang." Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Mabilis niyang hinanap ang kanyang photo gallery. Nakita niya ang kanilang wedding photo. Si Isabel, nakangiti ng buong tamis. Ang mga mata ay nangungusap ng purong pag-ibig at tiwala. Ang kanyang daliri ay huminto sa ibabaw ng delete button. 1 segundo. 2. At pinindot niya ito. Photo deleted. Kasabay noon, nag-vibrate ang telepono ni Katrina. Tiningnan niya ito. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Phase 1 complete. Awaiting payment. Mabilis niya itong binura at ibinalik ang ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may marahang katok sa pinto ng sala. Pumasok si Consuelo, ang ina ni Lorenzo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Tiningnan niya si Katrina nang may malamig na tingin bago ibinaling ang pansin sa kanyang anak. "Lorenzo, anak," mahina nitong sabi, "sigurado ka ba sa ginawa mo?" Kinabukasan, ang ulan ay tumila na. Ngunit para kay Isabel, ang bagyo ay nagsisimula pa lamang sa loob ng kanyang dibdib. Isang gabi siyang hindi mapakali. Yakap-yakap ang isang lumang unan na para bang iyon ang kanyang mga anak. Ang bawat oras na lumipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. "Kailangan kong makita ang mga anak ko," sabi niya kay Tita Elena habang nag-aalmusal sila ng pandesal at kape. Ang kanyang boses ay paos, ngunit may determinasyon. Tumingin sa kanya si Tita Elena. Nakita nito ang desperasyon sa mga mata ng pamangkin. "Anong plano?" "Pupuntahan ko sila sa eskwelahan bago magsimula ang klase. Gusto ko lang silang mayakap, kahit 1 minuto lang," paliwanag ni Isabel. Hindi na nagtanong pa ang matanda. Tumango lang ito. "Sige, samahan kita. Tara." Sumakay sila ng tricycle papunta sa pribadong eskwelahan kung saan nag-aaral sina Leo at Pia. Bawat metro na inilalapit nila ay nagpapabilis sa tibok ng puso ni Isabel. Hinahanda niya ang kanyang sarili. Ano ang sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag kung bakit wala siya sa bahay kagabi? Ngunit ang lahat ng yon ay nawala. Ang tanging mahalaga
ay mayakap sila. Pagdating nila sa gate ng eskwelahan, agad siyang bumaba. Ngunit bago pa man siya makahakbang papasok, isang security guard ang humarang sa kanya. "Ma'am, pasensya na po. Hindi po kayo pwedeng pumasok." "Bakit?" "Dito nag-aaral ang mga anak ko, si Leo at Pia Ramirez. Susunduin ko lang sila sandali." "May utos po kasi, ma'am." Biglang may lumapit na isang lalaking naka-Amerikana. Makisig ito at may dalang mamahaling briefcase. "Mrs. Ramirez?" Tanong nito sa isang malamig at profesional na tono. "Ako si Attorney Mendoza, ang abogado ni Mr. Lorenzo Ramirez." "Abogado?" Naguguluhang tanong ni Isabel. "Pinapaabot lang po sa inyo ito." Sabi ng abogado, iniabot sa kanya ang isang makapal na brown envelope. "It's a temporary restraining order at isang kopya ng petisyon para sa sole guardianship ng inyong mga anak na isinampa ni Mr. Ramirez kaninang umaga." Ang mga salitang restraining order at sole guardianship ay umaling-awngaw sa pandinig ni Isabel. Hindi niya maintindihan. Parang ibang lengguwahe. Ang tanging naintindihan niya ay ang kahulugan sa likod nito. Isang pader. Isang legal na pader na itinatayo sa pagitan niya at ng kanyang mga anak. Ang lakas sa kanyang mga binti ay biglang nawala. Napahawak siya sa bakal na gate para hindi matumba. At sa sandaling iyon, isang itim at makintab na SUV ang huminto sa tapat ng gate. Bumukas ang bintana sa passenger side. Si Katrina. Nakasuot ito ng malaking sunglasses ngunit kitang-kita pa rin ang nangiti ng tagumpay sa mga labi nito. Mula sa likod, narinig ni Isabel ang boses ng kanyang mga anak. Masayang nag-uusap. Iyon na ang pumatay sa natitirang pag-asa sa puso ni Isabel. Ang makitang ang babaeng sumira sa kanyang pamilya ang siyang kasama ngayon ng kanyang mga anak. Gumuho ang kanyang mundo. Sa pangalawang pagkakataon, sa loob ng wala pang 24 na oras, nagsimula siyang humikbi. Hindi na napigilan ng sarili. Niyakap siya ni Tita Elena. "Tama na, Isabel. Umalis na tayo dito. Pinagtitinginan na tayo." Ngunit hindi siya makagalaw. Nakatingin lang siya sa papalayong sasakyan. Dala-dala ang kanyang puso, ang kanyang buhay. "Isabel?" Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Lumingon siya. Nakatayo sa di kalayuan si Dr. Marco De Leon, ang kanyang dating kasamahan sa ospital. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. "Marco?" "Narinig ko ang nangyari. Sinubukan kitang tawagan," sabi nito. "Kumusta ka?" Umiling lang si Isabel, hindi makapagsalita. Walang sinabi si Marco. Lumapit ito, hinubad ang kanyang jacket at ipinatong sa balikat ni Isabel. Kumuha ito ng isang bote ng tubig mula sa kanyang kotse at isang malinis na panyo. Tahimik niya itong iniabot. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Isabel, iyon ay isang angkla sa gitna ng rumaragasang dagat. "Wala akong masabi. Para gumaan ang pakiramdam mo, Isabel," mahinang sabi ni Marco. "Pero alam kong hindi totoo ang mga paratang nila. Kilala kita." Tumingin si Isabel sa kanya. Ang mga mata ay puno ng tanong. Paano? Paano siya nakakasiguro? Tila nabasa ni Marco ang kanyang isip. Ngumiti ito ng bahagya. "Hindi ito ang katapusan, Dr. Santos. Kung gusto mong lumaban, kailangan mo ng tamang armas. At hindi luha ang armas na yon. Hindi luha ang armas." Ang mga salitang iyon ni Marco ay bumaon sa isip ni Isabel. Iyon ang naging huling patak ng luha na pinakawalan niya. Kinabukasan, ang pamumugto ng kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagong liwanag. Hindi liwanag ng saya, kundi liwanag ng isang nagbabagang determinasyon. Ang mga sumunod na araw ay naging linggo. Ang mga linggo ay naging buwan. Ang mga buwan ay naging 3 taon. Tinanggap ni Isabel ang alok ni Marco. Nagsimula siyang magtrabaho sa isang maliit na community clinic sa Stamesa. Simple lang ang lugar, malayo sa modernong ospital na dati niyang pinagtatrabahuhan sa Makati.
Ang amoy ng mamahaling pabango ay napalitan ng amoy ng betadine at alcohol. Ang mga pasyente niya ay hindi na mga mayayamang ginang, kundi mga nanay mula sa barangay, mga construction worker, mga batang may sipon at ubo. Sa umaga, siya si Dr. Santos, ang doktora ng bayan. Ang kanyang mga kamay na dati sanay sa mga komplikadong medical procedures ay naging sanay sa pag-aalaga ng mga simpleng karamdaman. Ngunit sa bawat pasyenteng napapagaling niya, isang piraso ng kanyang sarili ang unti-unti ring nahihilom. Pagdating ng gabi, ang pagod ay hindi niya alintana. Habang ang buong kapitbahayan ay natutulog na, si Isabel naman ay nagsisimula ng kanyang pangalawang buhay. Sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na desk lamp, sa kanyang kwarto, sa likod ng karinderya ni Tita Elena, ang kanyang mga libro ay hindi na tungkol sa medisina, finance, corporate law, stock market 101, mga bagay na dati ipinauubaya lang niya kay Lorenzo. Ngayon, bawat pahina ay binabasa niya, bawat termino ay isinasa ulo niya. Ang kanyang utak na sinanay para magsalba ng buhay, ngayon ay sinasanay niya kung paano lumaban sa isang mundo na hindi niya akalaing papasukin. Ang bawat sentimo na kinikita niya, pagkatapos ibigay ang parte para sa mga gastusin kay Tita Elena, ay maingat niyang idinedeposito sa isang bank account na walang ibang nakakaalam. Nagbago ang kanyang anyo. Ang dating malambot niyang mga kilos ay napalitan ng tiyak at matatag na paghakbang. Ang kanyang boses ay naging mas kalmado, mas kontrolado. Ngunit ang sakit, nanatili iyon sa kanyang mga mata. Hindi na ito sakit ng isang biktima, kundi ng isang sundalong naghahanda para sa digmaan. Isang gabi, habang nag-aaral, tumigil siya sandali. Binuksan niya ang kanyang lumang laptop at pumasok sa isang social media site gamit ang isang pekeng pangalan. Hinanap niya ang pangalan ni Katrina. Nakita niya ang isang public post, isang family picture. Si Lorenzo, si Katrina, at sa gitna nila, sina Leo at Pia. Malaki na sila. Ngumiti siya ng mapait. Maingat niyang inisave ang litrato. Ikrinop para ang mga anak lang niya ang makita. At ipiniprint sa isang maliit na photo paper. Maingat niyang idinikit ang mga bagong litrato sa isang maliit na corkboard sa tabi ng kanyang kama, katabi ng mga luma nilang litrato. Hinaplos niya ang maliliit na mukha sa papel. "Good night mga anak ko," bulong niya sa hangin. "Malapit na, babawiin din kayo ni Mama." Isang araw, habang kausap niya si Marco sa telepono tungkol sa isang investment opportunity na kanyang pinag-aaralan, nabanggit nito, "Mabuti na lang at yung investor natin sa Singapore ay buo ang tiwala sa tin. He believes in your potential." "Sino nga ba siya, Marco?" tanong ni Isabel. "Parang hindi mo pa siya nababanggit sa akin ng buo." "He prefers to be anonymous for now," sagot ni Marco. "Ang mahalaga, nasa panig natin siya." Hindi na nag-usisa pa si Isabel. Ang mahalaga ay ang resulta. At isang gabi, pagkatapos ng 3 taon ng pagtitiis, pag-iipon, at pag-aaral, dumating ang resulta. Isang email notification ang lumabas sa screen ng kanyang laptop. Mula ito sa online trading platform na kanyang ginagamit. Subject, trade confirmation. Binuksan niya ito. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay. At nabasa niya ang mga salitang matagal na niyang hinihintay. Share purchase successful. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na screen. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang Isabel na umiiyak sa ilalim ng ulan. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang laro ay nagsisimula pa lang. Sa ika-35 palapag ng Ramirez Tower sa Bonifacio Global City, ang mundo ay mukhang perpekto. Si Lorenzo Ramirez, sa kanyang mamahaling suit, ay nakatayo sa harap ng board of directors ng foundation. Kumpiyansang inilalatag ang kanilang mga plano para sa susunod na taon. Sa kanyang tabi, si Katrina Sarmiento, ang larawan ng isang matalino at eleganteng COO.
ay dinadagdagan ang kanyang mga sinasabi ng mga numero at statistics. Sila ang perpektong power couple, ngunit sa likod ng mga ngiti at matatamis na salita, isang anino ang unti-unting gumagapang. Pagkatapos ng board meeting, sa loob ng maluwag na opisina ni Lorenzo, pumasok ang kanilang hepe sa pananalapi. Isang matandang lalaki na nagngangalang Mr. Dizon. "Sir, ma'am," sabi nito, may pag-aalala sa boses. "Mayroon lang po akong napansin sa ating stock report for this quarter." "What is it, Ben?" tanong ni Katrina habang inaayos ang ilang papeles. "May isang entity po under a holding company na paunti-unting bumibili ng shares natin. It started small, pero nitong mga nakaraang buwan, naging agresibo ang pagbili. They now hold a significant volume." Kumunot ang noo ni Lorenzo. "Sino? Anong pangalan ng kumpanya?" "That's the thing, sir. It's an offshore company. Very private. Sinubukan na po naming alamin, pero mahigpit po ang kanilang privacy measures." "Hayaan mo na yan, mahal," sabi ni Katrina. Tinapik ang braso ni Lorenzo. "It's probably just some old investor looking for a stable portfolio. We're a foundation. We're stable. Huminahon ka." Pero hindi mapalagay si Lorenzo. Ang pakiramdam na may nanonood, na may kumikilos sa dilim, ay nagsimulang kumain sa kanyang kumpiyansa. Nang gabing iyon sa kanilang penthouse unit, naging mas matindi ang tensyon. "Hindi ako mapakali, Katrina," sabi ni Lorenzo habang paikot-ikot sa kanilang sala. Paano kung hostile takeover to?" "Hostile takeover? Lorenzo, don't be so dramatic," sagot ni Katrina. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang tablet. "It's just business. We'll handle it." "Paano kung hindi natin ma-handle? Paano kung may gusto lang manira sa tin? Ako ang bahala, okay? Just trust me." Biglang tumigil si Lorenzo at tiningnan siya ng masama. "Trust you? Puro na lang tayo business, Katrina. Puro plano, puro strategy. Minsan, nakakamiss din pala yung panatag lang ang lahat." Napatigil si Katrina. "Anong ibig mong sabihin?" "Si Isabel." Lumabas ang pangalan sa bibig ni Lorenzo bago pa niya ito mapigilan. Kahit kailan, hindi niya ako binigyan ng ganitong sakit ng ulo. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang mukha ni Katrina ay biglang nanlamig. Kitang-kita ang galit sa kanyang mga mata. Si Lorenzo naman ay agad na nagsisi sa kanyang sinabi. Hindi na nagsalita pa si Katrina. Tumayo ito, kinuha ang kanyang telepono at nagkulong sa kanilang silid. Pagkasara ng pinto, mabilis siyang may tinawagan. "I need you to dig deeper," malamig niyang utos sa kausap. "There's a shell company based in Singapore. I want to know who is behind it. I don't care how much it costs. Find them." Sa sala, napaupo si Lorenzo sa sofa, napasabunot sa kanyang buhok, gulong-gulo ang isip. Biglang nagring ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. "Hello, Mr. Ramirez?" sabi ng isang babae sa kabilang linya. "This is Nurse Jenny from Northfield International School." Agad na napaayos ng upo si Lorenzo. "Yes? Is there a problem?" "Sir, ang anak niyo po si Leo, isinugod po namin dito sa clinic. He has a high fever po." "What? Okay, I'm on my way." "Sir, wait po." Pigil ng nurse. Kanina pa po kasi siya hindi mapakali at hinahanap po niya ang mama niya. Paulit-ulit niyang sinasabi, "Mama." Malayo sa tensyon at paranoia ng Bichi sa isang abalang eskinita sa stamesa, ang hangin ay puno ng amoy ng bagong saing na kanin at ginigisang bawang. Gabi na sa Elena's Eatery at ang mga huling customer ay pauwi na. "Salamat, Doc. Bukas ulit," sabi ng isang tricycle driver, kumakaway habang paalis. "Ingat po, Mang Tonyo," sagot ni Isabel. Isang nangiti ang gumuhit sa kanyang labi habang pinupunasan ng isa sa mga mesang kahoy. Pagkatapos ng isang mahabang araw sa klinika, ang pagtulong niya kay Tita Elena
Sa karinderya ay naging isang uri ng therapy. Ang simpleng gawain, ang pakikipag-usap sa mga suki, ang pakiramdam na bahagi ng isang komunidad. Ito ang mga bagay na dahan-dahang bumubuo muli sa kanyang kaluluwa. Dito, hindi siya si Dr. Santos, ang bigating doktor, o si Mrs. Ramirez, ang asawang itinakwil. Dito siya lang si Isabel. Hi, salamat. Tapos na rin, sabi ni Tita Elena, nag-uunat ng likod. Maupo ka na nga dyan, Isabel. Ako na dito. Okay lang po, tita. Malapit na rin naman po akong matapos. Sakto namang may isang pamilyar na anino ang pumasok sa pinto. Si Marco, nakasuot ng simpleng polo shirt. Dala-dala ang kanyang pagod, ngunit may ngiti sa labi. Mukhang na-late ako para sa hapunan biro nito. Sakto ka lang, Dok. Sagot ni Tita Elena, agad na kumikilos. May itinabi akong sinigang para sa'yo. Paborito mo. Naupo si Marco sa isang mesa, habang si Isabel naman ay kumuha ng 2 baso ng tubig. Kumusta ang araw mo? Tanong niya. Nakakapagod. Isang bata ang dinala kanina. High fever. Naalala ko tuloy. Napatigil si Marco. Alam na sensitibong paksa ang tinutumbok niya. Ngumiti lang si Isabel ng bahagya. Ayos lang. Kumusta na siya? He's stable now. Pero alam mo na, sa mga bata, iba pa rin kapag nanay ang kasama. Nagpatuloy ang kanilang usapan. Hindi tungkol sa stocks, hindi tungkol sa mga abogado, hindi tungkol sa paghihiganti. Nag-usap sila tungkol sa isang matandang pasyente na ayaw uminom ng gamot. Sa plano nilang mag-medical mission sa susunod na buwan. Sa pangarap nilang mapalaki ang klinik para mas marami pa silang matulungan. Habang nag-uusap sila, isang maliit na batang babae, anak ng isa sa kanilang mga kapitbahay, ang tumakbo papasok. May dala itong isang pulang bulaklak ng gumamela. Nahihiya niya itong iniabot kay Isabel. Para sa'yo po, Ate Doc, sabi nito. Kinuha ni Isabel ang bulaklak at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Isang tunay, walang halong kapaitan, na ngiti. Ang unang tunay na ngiti niya sa loob ng mahabang panahon. Salamat, Nene. Ang ganda naman nito. Mula sa kusina, pinapanood sila ni Tita Elena. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Marco kay Isabel. Nakita niya ang ngiti sa mukha ng kanyang pamangkin. At isang nangiti na puno ng pag-asa ang gumuhit din sa kanyang mga labi. Pagkatapos kumain at magpaalam ni Marco, tinulungan ni Isabel na magligpit ng pinagkainan si Tita Elena. Tahimik sila pareho, ngunit isang komportableng katahimikan. Biglang, nag-vibrate ang telepono ni Isabel na nakapatong sa mesa. Isang unregistered number. Kadalasan, hindi niya ito sinasagot. Ngunit dahil sa isang hindi maipaliwanag na dahilan, kinuha niya ito at pinindot ang answer button. Hello? Ilang segundong katahimikan ang sumunod. Tanging isang mahinang paghinga ang naririnig niya. Akmang ibababa na niya ang tawag ng Isabel. Isang boses mula sa nakaraan. Isang boses na naging dahilan ng kanyang mga bangungot. Ngunit ngayon, ang boses na yon ay nanginginig at puno ng pagsisisi. Si Consuelo to. Nabitawan ni Isabel ang baso ng tubig na hawak niya. Ang boses ni Consuelo, kahit nanginginig at mahina, ay parang kulog na yumanig sa tahimik na gabi sa karinderya. Anong sabi, anak? Tanong ni Tita Elena na nakaramdam sa biglaang pagbabago ng aura ng pamangkin. Si Mama Consuelo, halos pabulong na sagot ni Isabel. Anong kailangan ng bruhang yon? Nanggigigil na sabi ni Tita Elena. Sa kabilang linya, nagsalita muli si Consuelo. Isabel, anak, pwede ba tayong magkita? May kailangan kang malaman. Pakiusap. Isang parte kay Isabel, ang gustong isigaw, ang lahat ng sama ng loob niya. Ang gustong ibato ang telepono at kalimutan ng lahat. Ngunit ang Isabel, na sinanay ng 3 taon ng sakit at paghahanda, ay nanaig. Hindi ito pagkakataon para sa emosyon. Ito ay pagkakataon
para sa impormasyon. Saan? Malamig niyang tanong. Nagkita sila kinabukasan sa isang maliit at lumang simbahan malapit sa Quiapo, isang lugar na publiko, pero hindi sila pagtitinginan. Naupo si Isabel sa isang mahabang bangko sa pinakalikod. Pinapanood ang anyo ni Consuelo na papalapit. Ang dating biyenan niya ay malaki ang ipinagbago. Ang dati tindig nito na puno ng awtoridad ay ngayoy hukot na. Ang mamahalin nitong damit ay mukhang hindi bagay sa pagod at lumbay sa kanyang mukha. Naupo ito sa tabi ni Isabel, may 1 metro ang pagitan. Salamat! Salamat sa pagdating mo. Basag ang boses ni Consuelo, hindi makatingin ng diretso. Bakit ginang Consuelo? Anong kailangan ninyo sa akin? Formal at walang emosyong tanong ni Isabel. Ang paggamit niya ng ginang ay parang isang pader na itinayo niya sa pagitan nila. Hindi sumagot si Consuelo. Sa halip, may kinuha ito mula sa kanyang bag. Isang luma at itim na leather-bound notebook. Nanginginig ang kamay nito habang inaabot iyon kay Isabel. Hindi ko kayang sabihin, pero ito, tingnan mo ito, sabi ni Consuelo. Mga lumang talaan ni Lorenzo, bago pa dumating si Katrina sa buhay niya. Nag-aalangan man ay kinuha ni Isabel ang notebook. Bago pa siya makapagtanong, may isa pang bagay na iniabot si Consuelo. Isang maliit na litrato, gusot na sa kakatingin. Sina Leo at Pia, nakangiti habang kumakain ng ice cream. Miss na miss ka na nila, bulong ni Consuelo. At sa wakas, isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata nito. Gabi-gabi, ikaw ang hinahanap. Isang matalim na kirot ang tumagos sa puso ni Isabel. Mahigpit niyang hinawakan ang litrato. Ito ang unang pagkakataon sa 3 taon na nakita niya ang isang bagong litrato ng kanyang mga anak na hindi galing sa social media. Mag-ingat ka sa kanya, Isabel, nagmamadaling sabi ni Consuelo, na para bang may humahabol dito. Kay Katrina, hindi mo siya kilala. Akala ko mahal niya ang anak ko. Pero iba siya. Isa siyang demonyo. Mag-ingat ka. Tumayo ito at mabilis na naglakad paalis. Iniwan si Isabel na tulala. Hawak ang litrato at ang misteryosong notebook. Hindi na umuwi si Isabel. Dumiretso siya sa klinika, sa maliit na opisina ni Marco. Ipinakita niya ang notebook. Ano to? Tanong ni Marco. Hindi ko alam. Galing kay Consuelo. Magkasama nilang binuklat ang mga pahina. Puro numero. Mga listahan ng gastos ng foundation, mga supplier, mga payroll. Sa unang tingin, mukhang normal ang lahat. Ngunit sa isang seksyon, may mga paulit-ulit na malalaking bayad na nakalista sa ilalim ng pangalang KS Solutions. KS Solutions Consulting Services, basa ni Marco. Ang laki ng bayad sa kanila. Pero wala naman akong natatandaang ganitong supplier ang foundation dati. Kinuha ni Marco ang kanyang laptop at mabilis na nag-type. Let's see. Ilang segundo ng pag-click at biglang napatigil si Marco. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isabel? Ano yon? Tumingin si Marco sa kanya. Ang mukha ay puno ng pagkabigla. KS? Katrina Sarmiento. KS Solutions was Katrina's old consulting firm bago pa siya naging COO. Ang mga bayad na ito, a year before kayo maghiwalay. Napatingin si Isabel sa notebook, tapos sa screen ng laptop. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa isang nakakakilabot na larawan. Ang pagkuha ni Katrina kay Lorenzo ay hindi lang simpleng pangaagaw. Ito ay isang plano. Matagal na. Isang planong nakaugat hindi sa pagnanasa, kundi sa pera. Ang impormasyong nakuha nila mula sa notebook ni Consuelo ay ang huling piraso ng armas na kailangan ni Isabel. Hindi na lang ito tungkol sa nasirang puso at pamilya. Naging laban na ito para sa hustisya. Sa loob ng sumunod na linggo, naging mas abala ang Ramirez Health Foundation
sa paghahanda para sa kanilang pinakamalaking event ng taon, ang press conference para sa paglulunsad ng bago nilang community outreach program. Ito ang magiging pinakamalaking proyekto sa ilalim ng pamumuno ni Lorenzo at Katrina. Nagpadala sila ng mga imbitasyon sa lahat ng malalaking pangalan sa negosyo, media at lipunan. Isang umaga, abala si Lorenzo sa kanyang opisina, pinipirmahan ng sandamakmak na papeles. Nang pumasok ang kanyang sekretarya na may dalang isang malaking flower arrangement, isang napakagandang bouquet ng mga puting lilies at rosas. "Sir, may nagpadala po para sa inyo," sabi ng sekretarya. Kumunot ang noo ni Lorenzo. "Kanino galing?" "Wala pong pangalan ng sender, sir, pero may card po." Kinuha ni Lorenzo ang maliit at eleganteng card. Nakasulat sa magandang calligraphy ang mga salita. "Congratulations on your new project. Looking forward to seeing you soon. Dr. Isabel Santos." Nabitawan ni Lorenzo ang card na para siyang napaso. Ang pangalan. Ang pangalang 3 taon niyang sinubukang ibaon sa limot. Bigla, ang malawak niyang opisina ay parang kumitid. Ang malamig na aircon ay parang hindi sapat para pawin ang pawis na namumuo sa kanyang noo. Sakto namang pumasok si Katrina, mukhang masaya. "Mahal, I just got off the phone with Senator Madrigal. He's confirming his attendance. This is going to be..." Napatigil siya nang makita ang bulaklak at ang namumutlang mukha ni Lorenzo. "Ano yan? Kanino galing yan?" Walang imik na iniabot ni Lorenzo ang card. Ang nangiti sa mukha ni Katrina ay unti-unting naglaho habang binabasa niya ang pangalan. Napalitan ito ng isang malamig at mapanganib na ekspresyon. Hinablot niya ang card at ginusot ito sa kanyang palad. "How dare she?" Halos pabulong niyang sabi. Anong ibig sabihin nito, Katrina?" Nanginginig na tanong ni Lorenzo. Bakit ngayon?" "This is a power play, Lorenzo." Sigaw ni Katrina. Ang kanyang pagkakalma ay tuluyan nang nawala. "She's trying to scare us. After all these years, anong karapatan niya?" Ang dating kumpiyansa sa sarili na bumabalot sa kanila ay biglang naglaho. Napalitan ito ng takot, ng paranoia, ang misteryosong investor, ang pagbili ng shares, ang bulaklak, ang card. Lahat ay konektado. Ang multo ng nakaraan ay hindi na lang isang multo. Nagkatawang tao na ito at nagbabadya ng pagbabalik. "Anong gagawin natin?" tanong ni Lorenzo. Ang boses ay tila sa isang batang nawawala. Tumingin sa kanya si Katrina. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Wala tayong gagawin. We will proceed with the press conference as planned. Hindi tayo magpapakita ng takot. Naiintindihan mo ba?" Sinubukan ni Lorenzo na tumawag sa lumang numero ni Isabel. Gaya ng inaasahan. "The number you have dialed is no longer in service." Sinubukan niyang hanapin ito sa social media. Walang bakas. Para siyang naghahanap ng isang multo. Ilang oras bago ang press conference, habang nasa gitna sila ng kaguluhan ng paghahanda, pumasok ang abogado ni Lorenzo, si Attorney Mendoza na namumutla. "Sir Lorenzo, Ma'am Katrina." "What is it, Mendoza? Can't you see we're busy?" Inis na sabi ni Katrina. "Dumating na po ang representative ng bagong major stockholder natin, ang Vesper Holdings from Singapore." Napatigil ang lahat ng ginagawa ni na Lorenzo at Katrina. Tumingin sila sa abogado. "And?" tanong ni Lorenzo. "He's requesting a slot to speak on stage later bilang bagong partner daw po ng foundation." "Sino siya?" mariing tanong ni Katrina. Yumuko ang abogado. Tila natatakot na sabihin ang pangalan. Ang pangalan po ng representative ay Dr. Marco De Leon. Ang backstage ng Grand Ballroom ay isang magulo, ngunit organisadong eksena. Mga staff na tumatakbo, mga technician na nag-aayos ng ilaw at tunog, mga journalist na naghahanda ng kanilang mga kamera. Ngunit para kina Lorenzo at Katrina, ang ingay sa paligid ay wala lang. Ang tanging naririnig nila
ay ang malakas na kabog ng kanilang mga dibdib. Saan siya? Halos pasigaw na tanong ni Lorenzo kay Attorney Mendoza habang palingalinga sa paligid. Sir, nasa VIP holding room po siya. Ayaw po niyang magpaistorbo. Sagot ng abogado. Sinubukang puntahan ni Lorenzo ang holding room, ngunit hinarang siya ng dalawang malalaking lalaking nakasuot ng itim na suit. Private meeting, sir. Pasensya na po. Sabi ng isa sa kanila, walang emosyon. Bumalik si Lorenzo kay Katrina. Ang muka ay puno ng pagkatalo. Hinarang nila ako. Relax, Lorenzo. Mariing sabi ni Katrina. Inaayos ang kanyang mikropono. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi maitago. Stick to the script. Huwag kang magpahalata na apektado ka. We are in control. Tandaan mo yan. Sinubukan niyang muling basahin ang kanyang speech na nasa teleprompter. Ngunit ang mga salita ay lumalabo sa kanyang paningin. Ang tanging nakikita niya ay ang pangalang Isabel Santos. Samantala, sa labas ng hotel, sa loob ng isang itim na sasakyan na may tinted na bintana, tahimik na nakaupo si Isabel. Nakatingin siya sa engrandeng gusali kung saan, sa loob ng ilang minuto, haharapin niya ang kanyang nakaraan. Ang kanyang damit ay simple lang, isang navy blue na corporate dress, walang alahas maliban sa isang maliit na hikaw. Ngunit ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan. Nagring ang kanyang telepono, si Tita Elena. O anak, nariyan ka na? Opo, tita. Nasa labas na po. Kinakabahan ka ba? Huminga ng malalim si Isabel. Hindi ko po alam. Parang matagal ko na po itong pinaghandaan. Parang wala nang lugar para sa kaba. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang tiyahin sa kabilang linya. Mabuti naman. Tandaan mo, Isabel, hindi ka lang lumalaban para sa sarili mo. Lumalaban ka para sa mga anak mo. Para sa lahat ng inagaw sa'yo. May narinig siyang paghikbi. Ipaglaban mo ang dapat sa'yo, anak. Opo, tita. Salamat po. Pagkababa ng tawag, napatingin si Isabel sa kanyang mga kamay. Kalmado, hindi nanginginig. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang maliit, itim na USB flash drive. Tinitigan niya ito. Ang bunga ng 3 taon ng pagtitiis at pagpupuyat, ang susi sa kanyang hustisya. Napapikit siya. Sa dilim ng kanyang isipan, hindi na ang galit na mukha ni Lorenzo ang nakita niya o ang mapanuyang ngiti ni Katrina. Ang nakita niya ay ang mga mukha ng kanyang mga anak. Si Leo na may ngiti sa labi. Si Pia na may tawa sa mga mata. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Ang lahat ng pag-aalinlangan, ang lahat ng takot ay naglaho. Sa loob ng ballroom, nagsimula ng tumugtog ang isang engrandeng musika. Ang mga ilaw ay dumilim at isang spotlight ang tumutok sa entablado. Lumabas ang MC, nakangiti ng malapad. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to this momentous occasion for the Ramirez Health Foundation. Narinig ni Isabel ang boses ng MC mula sa maliit na speaker sa loob ng sasakyan. Hudyat na. At ngayon, patuloy ng MC, ang boses ay puno ng kasabikan. Nang walang anumang pag-aatubili, bigyan po natin ng isang masigabong palakpakan ang ating chairman, Mr. Lorenzo Ramirez, at ang ating Chief Operating Officer, Ms. Katrina Sarmiento. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Mula sa kanyang kinauupuan, nakita ni Isabel sa isang monitor sa loob ng sasakyan ang paglabas ni na Lorenzo at Katrina sa entablado. Nakangiti sila. Ngunit alam ni Isabel, sa likod ng mga ngiting iyon ay ang isang bagyong malapit ng sumabog. Nagsimula ang talumpati ni Lorenzo. Sinubukan niyang maging kalmado, maging kumpiyansa, habang binabasa niya ang mga nakasulat sa teleprompter. Ngunit ang kanyang boses ay may bahagyang panginginig. Ang kanyang mga mata ay pasulyap-sulyap sa backstage na para bang naghihintay sa isang anino na bigla na lang susulpot. Sumunod si Katrina. Mas magaling siyang magtago ng emosyon. Ang kanyang boses
ay matatag habang inilalatag niya ang mga nagawa raw ng foundation. Ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa dulo ng podium. Ang mga buko ng daliri ay namumuti. Pagkatapos ng kanilang mga talumpati, dumating ang oras para sa question and answer portion. Ngunit bago pa man makapagsalita ang MC, isang boses ang narinig mula sa gilid ng entablado. "Sandali lang po," sabi ni Dr. Marco De Leon. Habang mahinahon siyang umaakyat sa entablado, hawak ang isang mikropono. "Kung inyong mamarapatin." Lahat ng mata sa ballroom ay napunta sa kanya. Sina Lorenzo at Katrina ay natigilan. Ngumiti si Marco sa audience. "Magandang gabi po. Ako po si Dr. Marco De Leon, kinatawan ng Vesper Holdings, ang bagong strategic partner ng Ramirez Health Foundation." Muli, isang magalang na palakpakan ang narinig. "Nagpapasalamat kami sa mainit na pagtanggap," patuloy ni Marco. "At bilang aming unang hakbang sa partnership na ito, nais po naming magbigay ng isang maliit na sorpresa. Ang Vesper Holdings ay hindi basta-basta namumuhunan. Kami ay naniniwala sa mga taong may tunay na puso at talino. Kaya ngayong gabi, nais naming ipakilala sa inyo ang tunay na utak sa likod ng aming matagumpay na investment." Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang lahat ay nag-aabang. Itinuro ni Marco ang kanyang kamay patungo sa pangunahing pasukan sa likod ng ballroom. Isang spotlight ang biglang sumunod sa direksyon na yon. Huminto sa harap ng malaking pinto at bumukas ang pinto. Tumayo roon ang isang babae. Nakasuot ng simpleng navy blue na damit. Walang mamahaling alahas, walang make-up na makapal. Ngunit ang kanyang presensya ay sapat na para patahimikin ang buong kwarto. Dahan-dahan siyang naglakad sa gitnang pasilyo. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Bawat hakbang niya ay may bigat, may layunin. Ang mga tao ay napapatingin, nagbubulungan. Sino siya? Ngunit sa entablado, hindi kailangan ng pagpapakilala. Para kay Lorenzo, ang bawat hakbang ni Isabel palapit ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Para kay Katrina, ang bawat hakbang ni Isabel ay parang isang pako na tumutusok sa kanyang tagumpay. Huminto si Isabel sa harap ng entablado. Tumingin siya paitaas. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, ang mga mata nila ni Lorenzo ay muling nagtama. Nakita niya ang gulat, ang takot, ang hindi makapaniwalang pagtingin sa kanyang mga mata. Sa kabilang banda, ang nakita ni Lorenzo sa mga mata ni Isabel ay hindi galit, hindi lungkot. Ang nakita niya ay isang malamig at payapang kapangyarihan. Umakyat si Isabel sa entablado. Iniabot ni Marco sa kanya ang mikropono. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Humarap siya sa daan-daang mukha na nakatingin sa kanya. Mga mukhang naguguluhan at nagtatanong. "Magandang gabi sa inyong lahat," sabi niya. Ang kanyang boses na pinalakas ng sound system ay malinaw at matatag. Dumaloy ito sa bawat sulok ng ballroom. "Marahil nagtataka kayo kung sino ako." Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lorenzo at Katrina. "Ako si Isabel Santos at nandito ako para bawiin ang lahat ng ninakaw sa akin." Ang mga salita ni Isabel ay parang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan. Nagsimula ang bulungan sa audience na unti-unting lumalakas na parang bubuyog. Ang mga kamera ng media na kanina'y nakatutok lang sa entablado, ngayon ay mabilis na naghahanap ng anggulo. Sinasagap ang bawat sandali ng nagbabadyang iskandalo. Anong kalokohan ito? Si Katrina ang unang nakabawi sa pagkabigla. "Security! Security! Please escort this woman out." Ngunit walang security na gumalaw. Sa halip, si Marco ang humakbang paharap. "Miss Sarmiento, I suggest you stay where you are." Mahinahon ngunit may diin na sabi ni Marco. "Dr. Santos is not a trespasser. She is here as a majority stakeholder of this foundation."
Ang pangalawang bomba. Kung ang una ay nagdulot ng gulat, ito ay nagdulot ng pagkalito. That's impossible, sigaw ni Lorenzo. Is it? Tanong ni Isabel. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Iniabot niya ang maliit na USB flash drive kay Marco na mabilis itong isinaksak sa laptop na konektado sa malaking screen sa likod ng entablado. 3 taon. Nagsimulang muli si Isabel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay may bigat. 3 taon akong nanahimik. 3 taon kong hinayaan na sirain ninyo ang pangalan ko, na ilayo ninyo sa akin ang mga anak ko. Sa screen, biglang lumitaw ang isang spreadsheet. Ang luma at pamilyar na spreadsheet mula sa notebook ni Consuelo. Naka-highlight sa pula ang pangalang KS Solutions at ang mga katapat nitong halaga. Ito, sabi ni Isabel, itinuturo ang screen, ay ang simula ng lahat. Bago pa man masira ang pamilya ko, sinisira na pala ni Miss Katrina Sarmiento ang kaban ng pundasyong ito. Isang malakas na, "Ano?" ang narinig mula sa audience. Ang mga miyembro ng board na nasa unahan ay napatayo. Hindi makapaniwala. "Those are fabricated," sigaw ni Katrina. "Gawa-gawa lang yan." "Talaga ba?" tanong ni Isabel. Nag-click si Marco. Isang video ang nag-play. Isang recording ng testimonya ng dating accountant ng foundation na sinibak ni Katrina 3 taon na ang nakalipas. Detalyado niyang ipinaliwanag kung paano siya inutusang mag-apruba ng mga bayad sa KS Solutions para sa mga serbisyong hindi naman nag-exist. Sunod-sunod na ebidensya ang lumabas sa screen. Bank transfers, mga pekeng resibo. Ang buong plano ni Katrina na maingat na inimbestigahan ni Isabel sa loob ng 3 taon ay nakalatag ngayon para makita ng buong mundo. "Hindi lang asawa ko ang inagaw mo, Katrina," sabi ni Isabel. "Ang boses ay nagsimulang magkaroon ng panggigigil. Ninakaw mo ang pera na dapat sanay para sa mga batang may sakit, para sa mga komunidad na nangangailangan. At ginamit mo ang asawa ko para gawin ang lahat ng yan." Napatingin ang lahat kay Lorenzo, na ngayon ay nakatayo na parang isang estatwa na mumutla at pinagpapawisan. Ang kanyang mundo ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. "At ikaw, Lorenzo," binalingan siya ni Isabel, nabulag ka. Nabulag ka sa kasinungalingan. At sa proseso, hindi lang ako ang tinalikuran mo. Tinalikuran mo ang alaala ng sarili mong ama at ng tatay ko." Dito na tuluyang bumigay ang isang tao sa audience, si Consuelo. Tumayo siya, umiiyak, at naglakad papunta sa hagdan ng entablado. Totoo. Totoo ang lahat ng sinasabi niya. Humahagulgol na, sabi ni Consuelo sa mikroponong inabot sa kanya. Ako ang saksi. Nakita ko ang lahat. Pero duwag ako. Patawarin mo ako, Isabel. Patawarin mo ako, anak. Iyon na ang huling dagok. Ang testimonya ng sariling ina. Nagkagulo na ang lahat. Sinubukan ni Katrina na tumakbo pababa ng entablado. Ngunit ang security na kanina'y hindi gumalaw ay mabilis na humarang sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, 2 maliliit na boses ang narinig. "Mama! Mama!" Mula sa gilid ng entablado, tumakbo sina Leo at Pia na inaalagaan pala ng isang assistant ni Marco. Tumakbo sila papalapit kay Isabel. "Mama!" Lumuhod si Isabel at niyakap ng mahigpit ang kanyang mga anak. Ang mga luhang matagal na niyang pinigilan ay tuluyan ng bumuhos. 3 taon. 3 taon ng pangungulila ay natapos sa yakap na yon. Biglang bumukas ang mga pinto ng ballroom. Pumasok ang mga pulis. Nang susubukan ng pusasan si Katrina, tiningnan niya si Lorenzo nang may sukdulang galit. "Kasalanan mo to! Duwag!" sigaw niya. Ngunit hindi na siya pinapansin ni Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa isang eksena. Si Isabel, ang babaeng minsan niyang itinaboy, na ngayon ay buong-buo muli
sa yakap ng kanilang mga anak. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagsisisi. Ilang linggo ang lumipas matapos ang gabing iyon na yumanig sa mundo ng mga Ramirez. Ang iskandalo ay naging laman ng bawat balita. Si Katrina Sarmiento ay nakakulong, nahaharap sa maraming kaso ng fraud at estafa. Ang Ramirez Health Foundation ay nasa ilalim ng masusing imbestigasyon at pansamantalang pamamahala ng isang independent committee kung saan kabilang sina Isabel at Marco. Ang mansyon na minsan nang ipinagkait kay Isabel ay muli niyang tinapakan, ngunit hindi para manirahan doon. Nandoon siya para kunin ang mga natitirang gamit ng mga anak niya. Tahimik ang buong bahay, tila ba nilamon ng lungkot. Naabutan niya si Lorenzo na nakaupo sa sala, napapaligiran ng mga kahon. Malaki ang ipinayat nito. Ang dating kumpiyansa sa kanyang tindig ay napalitan ng bigat ng kahihiyan. "Isabel," sabi nito nang makita siya. Ang boses niya ay mahina, walang laman. Hindi sumagot si Isabel. Dumiretso siya sa pag-aayos ng mga gamit ng mga bata. Tinulungan ng dalawang kasambahay na matagal nang nagsisilbi sa pamilya. "Nanalo na ang petisyon mo," sabi ni Lorenzo, nakatingin sa sahig. "Ang full guardianship, sa'yo na." Tumango lang si Isabel. Hindi na ito balita sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, iyon na ang inaasahan. "Wala na sa akin ang lahat, Isabel. Ang pangalan, ang negosyo, ang tiwala ng sarili kong ina." Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sakit. Patawad. Isang salita na 3 taon niyang hinintay. Ngunit ngayong narinig na niya ito, wala itong bigat. Wala itong epekto. "Tinanggap ko na ang sorry mo, Lorenzo," mahinahon niyang sabi, huminto sa kanyang ginagawa. "Pero hindi ibig sabihin noon ay may babalikan ka pa. Tapos na tayo. Matagal na." "Alam ko," sagot ni Lorenzo. "Ang gusto ko lang malaman mo, nagsisisi ako bawat araw." Tumango muli si Isabel at pagkatapos ay ipinagpatuloy na ang kanyang ginagawa. Iyon na ang huling pag-uusap nila. Isang pagsasara sa isang kabanata ng kanilang buhay na puno ng sakit. Pag-uwi ni Isabel sa apartment na inuupahan nila ngayon, isang simple ngunit masayang tahanan. Nadatnan niya ang kanyang mga anak na masayang gumuguhit sa sahig ng sala. "Mama!" sigaw ni Pia. Tumakbo para salubungin siya. "Look, Mama, I made a new one." Sabi naman ni Leo, ipinapakita ang isang clay art. Isang maliit na araw, mas makulay at mas buo kaysa sa dati. "Para hindi ka na pumalungkot, Mama." Niyakap ni Isabel ang kanyang mga anak. Ang bigat na daladala niya sa loob ng 3 taon ay tuluyan ng naglaho. Dito, sa simpleng apartment na ito, sa yakap ng kanyang mga anak, nahanap niya ang tunay na kayamanan. Kinagabihan, habang natutulog na ang mga bata, nag-ring ang doorbell. Si Marco. May dala itong 2 cup ng paboritong ice cream ni Isabel. "Peace offering," nakangiti niyang sabi. "For a long and tiring week." Naupo sila sa maliit na balkonahe, tinatanaw ang mga ilaw ng syudad. Tahimik silang kumakain. "Nakausap ko si Lorenzo kanina," sabi ni Isabel. Tumingin sa kanya si Marco. "Are you okay?" Ngumiti si Isabel. Isang tunay at panatag na ngiti. "For the first time in a long time, Marco, I think I am." Hindi na sila nag-usap pa tungkol sa nakaraan. Pinanood lang nila ang mga sasakyan sa ibaba. Ang bawat isa ay may sariling kwento, may sariling patutunguhan. "Isabel," basag ni Marco sa katahimikan. "Sa Sabado, kung okay lang sa'yo at sa mga bata, gusto niyo bang mamasyal sa park?" Hindi ito isang grandeng deklarasyon ng pag-ibig. Hindi ito isang pangako. Ito ay isang paanyaya. Isang paanyaya sa isang bagong simula. Tumingin si Isabel kay Marco, sa lalaking nanatili sa tabi niya sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. At sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, sumagot siya.
Oo naman, gustong-gusto namin yan. 1 taon ang lumipas. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatama sa isang bagong pinturang signboard na may nakasulat na Santos de Leon Community Clinic and Wellness Center. Mas malaki, mas moderno, mas maraming pasilidad. Ito ang pangarap na binuo mula sa abo ng nakaraan. Sa harap ng klinika, isang maliit na pagtitipon ang nagaganap. Ang mga residente ng barangay, mga dating pasyente, at mga kaibigan ay naroroon, pumapalakpak. Sa gitna, hawak ni na Isabel at Marco ang isang malaking gunting. Sa tabi nila, sina Leo at Pia, bihis na bihis, ay masayang nakangiti. Nasa likuran naman nila, si Tita Elena, na hindi mapigilan ang pagpunas sa kanyang mga mata gamit ang dulo ng kanyang bestida. Sabay nilang ginupit ang pulang ribon. Isang malakas na palakpakan at hiyawan ang sumunod. Opisyal ng bukas ang kanilang pangarap. Habang abala ang lahat sa maliit na salo-salo, lumayo sandali si Isabel. Tumanaw siya sa kalsada. May isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Sa loob nito, nakita niya ang isang anino. Si Lorenzo. Hindi ito bumaba. Tinitingnan lang nito ang masayang eksena mula sa malayo. Nakita niyang bahagya itong ngumiti. Isang ngiting mapait, ngunit may bahid ng pagtanggap. Bago nito pinaandar ang sasakyan at tuluyang umalis. Isang kamay ang marahang humawak sa kanyang balikat. Si Marco. Okay ka lang? Tanong nito. Tumingin si Isabel sa papalayong sasakyan at pagkatapos ay tumingin siya kay Marco. Wala nang bigat, wala nang galit, tanging kapayapaan. Oo, sagot niya, payapa na ako. Ang tanong na, kung napatawad na ba niya si Lorenzo ay hindi na mahahalaga. Ang mahalaga ay napatawad na niya ang sarili niya sa pag-aakalang ang halaga niya ay nakadepende sa pagmamahal ng iba. Natagpuan na niya ang kanyang kapayapaan, hindi sa paghihiganti, kundi sa pagbangon, hindi sa paggapi sa kaaway, kundi sa pagbuo ng isang bagong buhay na mas makabuluhan. At ang aral? Ang aral ay simple. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kakatagal makakaiwas sa pagbagsak, kundi sa kung paano ka bumangon sa bawat pagkakataon, mas matatag, mas matalino, at may pusong mas bukas para sa isang bagong pag-ibig na karapat-dapat. Mama, tawag ni Leo. Tumatakbo papalapit. Hawak ang kamay ni Pia. Picture daw po tayo. Ngumiti si Isabel at Marco. Lumuhod sila para maging kapantay ng mga bata. Si Tita Elena ay lumapit din. At sa isang klik ng kamera, isang bagong larawan ng pamilya ang nabuo. Isang pamilyang hindi perpekto, ngunit buo. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagmamahal na sinubok ng panahon. Habang nararamdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang mukha, ipinikit ni Isabel ang kanyang mga mata. Wala na ang lamig ng gabing umuulan. Tanging init. Ang init ng isang bagong simula. Ang init ng isang pusong muling natutong magmahal at magtiwala. Ang init ng isang tahanan